dear beloved, Boss Mike, Cervera. Mo ng mundo, naroon kayo. Nako, eto na nga mga kababayan. Matindi to. Opo ha. Matindi tong bagong balita. Dahil nga po mga kababayan, gigil na ho si Sara Duterte na maagaw na maging presidente. Mga kababayan, mukhang nag-arkila na ho ng mga bandido. Yan. Ayon sa ating source mga kababayan, abay, etong mga grupo ng bandido ay nandito na ho ngayon sa Maynila at pakalat-kalat na. At anytime, anytime mga kababayan, hudyat na lang ang hinihintay nila at susugurin na daw po nila yung Malacanang, mga kababayan. Nako, oo. Oh, di ba mga kababayan? Matindi po itong naiisip ni Buday na to ha? Oh. Yako, ewan ko. So eto na mga kababayan ko ha. Kung totoo yan sa na balita na sinasabi ng hindi lang siguro ako ano. Nako mga kababayan ko, grabe ito. Gusto yata makipagpatayan na ho ni Sara. Makuha lang ho yung pagiging presidente niya. Ano po? Nako, grabe. Malupit. So, eto na nga. Mga kababayan ko. Huminto po ako. Huminto po ako ng, tawag dyan. Huminto po ako ng pagdadrive. Kasi may meeting ho ako sa medyo malayo-layong lugar. Para ho makapagbalita sa inyo, mga kababayan. Eto na nga, nakakapagtaka pa mga kababayan ko. Wala na hong nangyayari. Dumaan ho ako sa EDSA. Wala hong tao sa EDSA. Kahit ho mga kababayan, yung mga mangilan-ngilan ng mga DDS, na pinagtabuyan. Mga kababayan ko, wala. Oo. So, parang napaka-normal, ano po? Kaya ho siguro mamaktol na ho si Buday dahil po mga kababayan ang iniisip at sinasabi nila magiging presidente na siya ngayong araw di ba? Ngayong araw na ho nakatakda na dapat daw iproklama ng presidente si Sara Duterte. Kaso hindi ho nangyayari. Kasi ho yung mga tao hindi naman ho sumasama Ano po? Hindi ho sumasama yung mga tao, mga kababayan. Wala. So wala hong sumusuporta na mga mamamayan dito ho sa nais ni Sara Duterte. Sabi ko nga sa inyo, buti pa ang simbahang Katoliko nag-iisip na itong mga moro-moro scripted na palabas ng kampo ni Duterte hindi po basta-basta dapat pinaniniwalaan. No? Napakabobo mo na lang talaga kapag naniwala ka kay Saldico. Ikaw na yung pinakabobong tao. Pero kung mapapansin niyo yung litanya, yung salita ng mga DDS, tulad ni Marcoleta, ni Defensor, yung mga yan mga kababayan ko, paniwalang-paniwala na sila at gusto na nilang isiksik sa isipan ng tao, ng mamamayang Pilipino, na totoo lahat yung sinasabi ni Saldico, anak ng pating mga kababayan, sa TikTok siya na daw, president. Talaga ba? So pang ano na lang pala siya? Diyan na lang sa TikTok, wala, mga kababayan ko. Eto pa ho, meron pa hong isang balita, Etong Iglesia ni Cristo ay meron daw hong ewan ko kung totoo, i-confirm po ninyo sa mga kaibigan nating INC dyan kung totoo na bukas ang huling rally nila dyan po sa may Luneta, dyan po sa Quirino Grandstand, mga lalaki na lang daw yung maiiwan, yung mga babae ay pinauuwi na. So ibig sabihin, yung mga lalaki na lang maiiwan bukas dyan po sa Luneta Grandstand, bakit? Anong meron? Bakit lalaki na lang yung pinaiiwan ng Iglesia ni Cristo? Sabi
Di umano ito mga kababayan, ayon sa ating source. Bakit ganon? Ano ba yan? Kutsabaan ba kayo? Sa binabalak nila na pagsugod sa Malacanang, ganun ba yon? Oo. Ganun ba yon? Manggugulo na sila. Yun na nga. Wala nga, desperado na ho eh. Yung pangarap nila na makuha nila yung pagka-presidente sa pamamagitan ng pagsama ng mamayang Pilipino sa kanila, hindi po nangyari. Wala na ho, ayaw ng tao. Walang may gusto kay Sara Duterte, sila-sila lang. 'Di ba? Ngayon ang tanong, bakit ganon? Ako po'y nagtatanong, sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo, balak nyo po bang sumama sa pagsugod sa Malacanang bukas? Yung ba yon? Kaya puro lalaki na lang yung maiiwan bukas? Tanong lang naman kung ganon, balak nyo po ba na kayo'y sumugod sa Malacanang? Katulad ho ng napapabalita ngayon, na nagmamaktol ng araw itong si Buday. Kaya sukdulan na nagbayad na ng mga bandido para lalong magkagulo. Yan po ba yon? Ay nako. Di ba mga kababayan ko? Di ba? Ako'y nagtatanong lang dito mga kababayan totoo ba na kayo ay susugod sa Malacanang? Totoo ba na puro lalaki na lang ang maiiwang mga magrarally bukas sa Quirino Grandstand? Totoo ba? 'Di ba? Totoo ba na si Sara Duterte ay umarkila na ng mga bandido na mga armado na susugod ng palasyo? Totoo ba? Yan. Kung totoo yun, kung totoo lang naman, ano yung pinananawagan yung peace rally? Ano pa ba yung mga pinananawagan ninyo? Ano yun? Anong pinananawagan ninyo? Di kalukuhan lang pala yun, nakita naman namin yung mga inyong mga palabas. Talaga namang para ninyong inuudyukan yung mga tao eh. 'Di ba? Pati si Marcoleta, 'di ba? Yan mga kababayan. Sana naman hindi totoo. Kaya nga ako'y nagtatanong kasi yan ho ngayon yung umiikot na balita. At syempre, ang AFP, ang PNP ay hindi rin naman isasawalang bahala yan. Sapagkat yung mga ganyang impormasyon ay dapat kino-confirm, tama naman, di ba? Kaya nga ako, dito nagtatanong lang ako, bakit ganon? Kung totoo yan na puro lalaki na lang daw, di umano ang maiiwan sa rally ng INC, ano ba yung plano ninyo? Bakit ganon? Kung totoo, di ba? Ayan. Di ba? Yan yun. Eto pa mga kababayan ko. Si Sara Duterte, meron pa hayag na akala mo talaga aping-api siya mga kababayan. Ngayon mayroon nung bagong mensahe si Sara Duterte na nagbabasa ng kanyang mata. Siguro singlaki ng mukha niya yung mga letra para kitang-kita at hindi magkamali. Di ba? Yan dapat maglagay na sila ng sniper sa paligid ng palasyo. Ganun na nga ang nangyari. Yung mga madudulas pa yata ako. Yun nga ang mangyayari na siguro. Di ba? Sabi ni Gio, ako sir, number one, hindi ako naniniwala sa bintang kaya mahal na presidente. Tayo hindi ho naniniwala. Bobo na lang ho maniniwala kay Saldico. Isang malaking bobo, pinaliwanag na nga natin yan, na yung pong sasakyan, nakatabi ng mga male-maleta na ang sabi Remoa, hindi naman Remoa yung tatak ng mga maletang pinakita, pinicturan po sa Davao, hindi po dito sa Maynila. So ibig sabihin, taga Davao po yung pong kinaroroonan ng mga maleta na yan. First day, second day, wala. Third day, yun, manggugulo na siguro sila. Kaya kayo mga kababayan, itong paandar naman ni General Puke,
Hoy, General Poke, may pa-bati-bati ka pa. Baka naman mamaya meron kang kinalaman diyan ha. Oh, 'di ba? Yung sino ba 'yon? Yung General Poke? Sino 'yon? 'Yon. Oh. Ano ba yun? UPI daw, yung grupo ng UPI, yung mga retirado daw na mga general. Oo, 'di ba? Yan, mga kababayan ko Ha? Sa tingin po ninyo, mga kababayan ko. Shoutout po muna sa inyo lahat, ha. Mag-like muna kayo, mga kababayan, bago tayo magtuloy-tuloy. Opo, nagpahinga lang ako rito sa Gedli. Kasi nga ho, mga kababayan, dahil nga dito, kanina pa ito, gusto ko nang umpisahan Kaya lang, mga kababayan ko, nagda-drive ako. Kaya pinark ko muna. Kasi nga ho, bawal. Bawal kayong nagla-live, bawal kayong mga kung ano-anong ginagawa nyo sa sasakyan habang umaandar. Hindi na, tayo naman masunurin, mula nang nabalitaan natin yan. Nako, desperado na si Buday. Cause ilang, tumbling na lang. February. Nako, yun na nga mga kababayan ko. Ilang kembot na lang ho, mga kababayan Tapos na ho. Sabi ko nga sa inyo, huling araw na ho nila bukas. Huling araw na nila bukas ito 'di ba? Shoutout po sa inyo lahat. Sa mga hindi pa nakakapag-like, mag-like muna. Grabe ito, mga kababayan ko. Grabe. Ilan ba yung nanonood sa atin? Hindi ko makita. Yun. 'Di ba? Sir Mike, nagsalita na si Marcoleta. Ayun na nga, ano sabi na naman ni Marcoleta? Inuuto niya na naman. Sabi ba naman ni Marcoleta Sabi nila, AI daw yung video daw ni Saldico. Sino may sabing AI yun? Kahit nga ho yung mga taga-Senado, taga-Kongreso, taga-Malacanang at yung mga vlogger, sinasabi na totoo yun. Ewan ko kung saan niya nabalitaan na AI daw. May sinabi ba ni ni Attorney Claire na AI yun? Anak ng pating ambobobo. 'Di ba? Sinabi ba ni Attorney Claire yun? Hindi naman Marcos pa rin ang Marcos pa rin ang president forever. Sabi rin suportahan natin, kita nyo yung aking alam nyo po ba? Ang nagbigay sa akin nito, nawawala nga yung kulay blue bigay ho ito sa akin ni First Lady nung kampanyahan. Mga salot talaga, totoo yan. Di nga ito nakakatakot dyan, mga kababayan ko. Kung totoo na si Sara Duterte ay umarkila na mga bandidong grupo, bandido, malaking grupo ito ng mga bandido na galing pa sa Mindanao. Galing po sa Mindanao, mga kababayan. Ito nagpapakita na ho ng gusto na ni Sara ng talagang radikal. Radikal po na pag-aagaw sa kapangyarihan. Ganon. Kayo ho ba? Mga kababayan ko, papayag ho ba kayo na maging presidente si Sara sa pamamagitan ng paggamit ng dahas? Mga kababayan ko, pagka ganun desperadong-desperado na talaga, gagamit na ho ng dahas si Buday ayon sa ating source. Gagamit na ho. Grabe, antindi mo Buday Sara, you will never be president, sabi dyan Yung po talaga ang gusto ni Sara. Kaya tignan nyo, hindi nyo ba napapansin? Ayun katatapos lang ng speech niya. Dinadamay pa yung mga OFW. Putik na yan, bakit mo dinadamay yung OFW? Porque napuntahan mo, sa'yo na. Hindi ba pwedeng, dahil Pilipino ka, gusto ka lang nilang makita, at dahil ikaw ay vice presidente, nakisama lang. Ito naman si Sara, talaga naman, hina ng ulo mo. Bobo mo talaga, Alam nyo, sa lahat na naging vice presidente, ito pinakabobo talaga. Napakabobo, mga kababayan ko, sa totoo lang. Napakamangmang. Di ba? Last niya na yan, talaga. Di ba? Kaya nga ho, mga kababayan ko, ako, umiikot na ho, umiikot sa lahat ng mga GC, umiikot sa mga opisyal, sa kawani ng gobyerno. Mga kababayan, umiikot na ho itong chismis na ito, itong issue na to. Kaya nga tinatanong natin, handa ba na ba
na ipahamak ni Buday itong mga taong ito. Na alam natin mga kababayan na ang tungo ay sa tiyak na kapahamakan. 'Di ba? Walang kailanman mananalo sa gobyerno. Kung ang inyong gusto ay giyera. Ay nako, ang gusto yata ni Sara magkagera Magkaroon ng civil war, mga kababayan ko. Yun na ho yung gusto yata ni Sara Duterte. Yan yung mga DDS na bobot mga tanga na kita nyo wala naman silang bilang. Di ba? Ano ba yan? Yan bang pagpapalayas nila sa mga DDS palabas lang itong mga kaibigan nating INC. Yan ba'y palabas nyo lang? Na kunyari ayaw nyo silang makasama, pero bukas susugod na kayo o mamayang gabi na? Ano ba talaga? Mamayang gabi na, bukas na, susugod na kayo? Ready na ba kayo? Na makipag-bakbakan laban sa gobyerno? Nako, putik na yan, Hindi nyo na lang kasi hintayin na magkaroon ng panibagong eleksyon. Ilang taon na rin naman. Ilang taon na lang ho Isang taon kalahati na lang Kasi mga kababayan, yung isang taon, na yun campaign day na yun, campaign day na yun, di ba? Kampanyahan na yun. Paano? Wala na mga kababayan ko. Mukhang etong nangyayari na to. Mga kababayan, dahil sa una, may sira ang ulo ni Sara. Ikalawa, desperado na siya. Ikatlo, yung pong mga tao na gustong ipakulong ni Pangulo, tulad ni Chis Escudero, Joel Villanueva, putang ina mo, kasama ka. Kasama ka. Sinabi ni Boying Remulla, Joel Villanueva, kasama ka, ipakukulong ka. Di ba? Sana nga si Marcoleta mapakulong din dahil sa sinungaling ding matanda sino pa? Si Jinggoy Estrada. Sino pa? Chis Escudero, Ramon Rebella, si Bong Rebella, at saka yung mga negosyanteng mga kontraktor. Ipakukulong na kayong lahat, mga poke ng ina nyo. Di ba? Mga kababayan ko. Yan siguro nag-ambag-ambag na ho sila. Nag-ambag-ambag na sila para ho mga kababayan guluhin na lang yung gobyerno. Ganun na lang siguro ang ginagawa wala na, no choice na tayo kaysa naman makulong tayo. Gastusin na lahat natin yung mga ninakaw natin. Mag-ambag-ambagan na tayo. Parang ganun siguro, parang ganun na lang siguro, mga kababayan, Grabe, ang kapal ng mukha ni Buday. Oo, dapat yung mukha ni Buday dahil makapal. Yun dapat ang ginagamit sa flood control project, Di ba? Di ba? Grabe, mga kababayan ko. Ewan ko, bakit ganun? Hay, nako. Yun na. Alam nyo na, mga kababayan, ulitin ko nga, desperado na si Buday. Gustong gusto niya na maging presidente. At yung mga kakampi niya, lahat magnanakaw. Kaya nga sinasabi ko, si Sara Duterte ay manunubos ng mga kawatan. Yung mga magnanakaw, yung kasalanan ng mga magnanakaw, ng mga politiko, yun ang tutubusin ni Sara Duterte. Diba? Kaya si Sara ang manunubos. Manunubos sa kasalanan ng mga kawatang politiko. Manunubos sa mga magnanakaw na makasalanang politiko. Yan. Grabe, no? Matindi. Ambisyosang palaka talaga. Yan. Nako, ewan ko. Ay, ganun ho talaga mga kababangan ho ninyo. Di ba? Yan ho mga kababayan, nagse-circulate na. Alam nyo po ba, ang nagbibisto rin yung mga alagad nila yung mga alagad nyo rin naman yung naglilik ng mga informasyon na yun
Oo, hindi naman malalaman ng Malacanang kung hindi may magsasabing mga membro nyo eh. Oo. 'Di ba? So ibig sabihin, nilalaglag din kayo ng mga membro nyo. Kaya siguro, wag nyo nang ituloy yan. Oo, walang mangyayari. Oo, hindi sang-ayon sa inyo ang mayoryang Pilipino. Ang mga tao na matitino, sana'y wag nyo nang idamay, tignan nyo. Ngayon ho, sarado ho yung mga negosyante dyan sa Mindiola, dyan po, sa kahabaan ng CM Recto, dyan po, sa Top Avenue, nako mga kababayan, hindi, basta dyan sa may U-Belt, di ba? Yan, sa Ligarda, sa Mindiola, sa CM Recto, sa Moraita, mga kababayan ko. Kaya yung mga kakilala nyo, mga anak ninyo, na mga nag-aaral po dyan, abay pagbilinan nyo na baka ho sila madamay sa katarantaduhan ng mga putang inang mga kampo ni Duterte. Babay po. Salamat. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.